Annyeonghaseyo, Yorobun. For today's vlog, hindi muna pag-aaral ng Korean o pagsusulat ng story ang ipapakita ko dito sa aking vlog. Time out muna tayo sa pagko-Korean study at mag-work muna tayo. From Lotto Teller, ayan, at naging trimmer naman ako ng mga damit dito sa Patahian. Mababa lang naman ang kita dito pero tiyagain na lang natin. At least hindi 0 1 week ko at may inaasahan akong salary every 2 UL. Charing. Saturday talaga yung kinorian ko lang. At least diba hindi naman sayang ang pag-aaral ko ng Korean kahit papano may mga nakabisado naman akong vocabs. From Monday to Saturday, work hard tayo. Rest ng Sunday at doon ako nag-aaral ng Korean. Sunday kasi wala kaming work at wala rin naman ako masyadong ginagawa sa bahay kaya nagbabasa ako o nagsusulat ng Korean. Pwede rin naman ako mag-Korean study kapag uuwi after work but since nakauwi kami almost 8:30 or sometimes 9 PM na, pinapahinga ko na lang talaga kapag nakakauwi ako and after kumain, natutulog na ako. Super nakakapagod pero laban lang tayo sa buhay. Patuloy na magsikap at huwag mawala ng pananampalataya sa Diyos. Ako naniniwala ko na hindi lagi nasa mababa lang tayo. Darating rin ang araw na kikinang ang buhay natin. I believe God will help us to reach our goals in life kapag napatunayan natin sa Kanya na deserve natin ang Kanyang blessings. Oo, yan talagang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Every time na napanghihinaan na ako ng loob or napapagod na akong mangarap at magpatuloy sa buhay. Lalo na kapag nabibigo ko na matupad ko yung goal ko or yung sinet kong plan, there are times na gusto ko na tumigil ng mangarap at pagsikapang abutin yun. But you know what? My motto in life is, God plan is better than my plan. Kaya sabi ko talaga kay God, kung saang trabaho niya ako ilagay, tatanggapin ko. Kung ano ang plano niya sa akin, buong puso ko yung tinatanggap at hihintayin mangyari sa buhay ko. Hindi ako kontento sa buhay na mayroon ako ngayon kasi I know maraming kulang pero ayoko na lang talagang isipin ang mga kulang na yon at pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos ang mga bagay na mayroon ako kami ngayon. Lagi ko talaga yung sinasabi sa Kanya at dinadalangin ko lagi na Siya na ang bahala sa amin palagi. We're not even rich and we don't have a lot of money but the most important to me is our family always complete and we're always happy and contented to our life. At syempre, si God ang mananatiling sentro sa ating mga buhay at magpapatibay sa pundasyon ng ating mga tahanan. God bless us everyone and always remember that God is always be on our side. He will never leave us. Annyeong!